Yes, hello, good day mga kalusyang. So welcome back again to my YouTube channel. And this is Warayani. So ayan mga kalusyang, mga katulad nating kawarayani dyan. So nagbabalik naman ako sa inyong mga harapan. As hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, so don't forget to subscribe mga kawarayani. So ayan mga kalusyang, so for today's video ay i-update ko po kayo sa bahay ni Tita F. Mayroon na bang pagbabago or mayroon na bang pagkakaiba, whatever, kung ano naman yung kalagayan niya. Kasi almost 1 week na, ngayon lang ako nakapagbisita sa kanya, di ba? Parang medyo ako nawawala, diba? Parang negosyante na parang araw-araw laging busy. Pero ang totoo nun, nasa bahay lang ako, panay edit, yan. Video din pag may time, di ba? So yung mga kalusyang, para monetize na tayo. Ang purpose ko po dito para sa pagbablog ay para makatulong, di ba? Pero pasensya na kasi yung mga video ko ay parang hinaluhalo ko lang muna kasi wala pa tayong sapat na pera para magbigay o mamahagi sa ibang tao na nangailangan ng ating tulong. Kasi yung pinapakita ko sa inyo ng mga video, yan lang yung mga pangpadami lang muna natin yung subscriber, tapos nag-upload muna ako ng mga short video, tapos yung mga videos natin ay kinakount doon sa watch hour natin. So ayan, para monetize na tayo. Kapag mayroon na tayong sahod, yan, pag magkaroon na tayo ng sahod, ay ipapamahagi muna natin yan sa mga tao para magkaroon tayo ng magandang content. So ayan, pasensya na, panaytingin ako dito, baka may tao na kakaya mga kalusyang. Sana all. So ayan, so ngayon ay wag natin pabain pa to. So ayan mga kalusyang, so napipil ko naman yung busy yung bakla, baka wala naman dito sa bahay niya, ayan. Pero tingin-tingin lang muna natin, baka mayroon siyang bita. Kasi kanina busy daw kasi nag-racket naman yung bakla. So ayan mga kalusyang, nakita na niyo yung bahay niya. Hindi ko lang alam kung mayroong pagbabago pa. Nandoon siya sa bahay niya. Hindi niya alam na darating ako. Hello! Si Nonoy? Teka na din eh. Igsisirong hindi nga mga binunot. Ano yan? Kaya maghulos na oran. The rain is coming. Ano ito, kaldero nga nakan mo na gamit mo na? Wala pa? Na magigluto mo sini, gaway? Ano maging sakot mo? Nana siya di? Asyete? Kapiliman. Ang butang mo sim kape, iba na. Inim kape man. Namin na nakatapper. Agaway. Nasa, ay, bulinaw. Ina kung hadi si Nunoy, ubos na ini. Tinapay. Initita ngay mo aya mo, kapo, nakatud sa kalye. Sa Carmen. Nakasa sa may Carmen. Ay, puta gara, way puta kam. Mga aring itibalaga. Nanining nga di ka nahingila sa yaman, iyogin, charis. Yun na rin. Katugas pa si mo haunan. Dadaopong kaunin, nasan ko ano, jatot di kan tagkaro, kan may kadlunop. Ano mo di brief ay ganun eh, ano singaran di, pik-pik. Gigamit hindi pag-gram pa, ano? Hindi nga pik-pik mo. Hindi nga kuyi nga. So may kalog na. Nawas masagad ang kalog. Basi nga di butan extension. Bubutangan mo, ano? Pagabot din ang mga bago kaon na. Mabaysi ka dito talaga kasi may solar.
Tao di. Ano rano is no? Bisita kasi alam niyo si Tita Mars ay isang single dad. Yes, oo, tama yung narinig niyo, isang single dad. Meron siyang 4 na anak, parang anong tawag doon? Parang sa kakaalam ko, 'di ba, nag-chismis naman ako. Ganun lang pag mga kawaray, mga chismosa talaga 'yan. So yung lalaki is tatlo yung anak niya, tapos isang babae. So ayan. Pero hindi ko lang alam kung nasaan yung mga anak niya. Pero yung isang anak niya ay yung mostly na pinupunta namin doon sa kabilang barangay. Yes, oo. Pero isa po siyang shooting, yan, isang bakla. Pero meron po siyang 3 anak. Pero yung asawa niya dati ay nagkikita sila. Yes, nagkikita sila. Yan, di ba? Ngayon ay nandito ako sa bahay niya kasi gustong bisitahin kasi almost 1 week. Ngayon lang ako nakapagpunta dito sa bahay niya, di ba? Pasensya na sa mga viewers sa Tita Mars. So ngayon ko lang siya nadalaw. Ngayon, umalis siya kasi nagbenta siya kanina, 'di ba? Kasabi ko nga kanina, magbibenta siya ng niyog para makabili siya ng bigas at saka yung yung petrolyo kasi yung ginagamit niya dito sa bahay niya para magkaroon siya ng ilaw kasi wala talaga ditong solar. Yes, oo, walang solar kasi wala pa siyang pangbili at hindi pa yung mga nibibigay ko lang, yung mga na ipamahagi ko na sa kanya is yung mga damit, pagkain or mga personal needs na afford ng kawaray. Yes, afford yan. Pero yung iba, hindi ko pa nagagawa kasi wala pa tayong sapat na pera na para ibigay sa kanya, di ba? So ngayon, yung paraan ko para makapagbahagi ng tulong sa kanya or makapag-share o nais ko lang ipakita sa inyo na yung bahay niya, at ito talaga yung totally na pinapakita ko lagi yung bahay niya kasi dito kami lagi gumagawa ng content. Hindi naman siya mostly kasama ko sa content ko pero may araw talaga na gusto niyang sumali. So ayan, nagbabalak na naman ako na gawan ko siya ng sarili ng channel. So ayan. So for today's vlog kasi yung vlog ko kasi is charity. Pero habang hindi pa ako nakapag-monetize or hindi pa ako sumasahod, hindi man ako nag-a-attempt na sumahod agad, hindi. Kasi nasa inyo. Yes, nasa inyo yung choice kung bibigyan nyo ako ng opportunity or bibigyan ako ng chance na makatulong sa mga kababayan, 'di ba? Kasi alam niyo na marami ngayon yung tao na kailangan ng tulong, 'di ba? Pasensya, may ubaw ko ngayon mga kawarayan eh. So ayan, so for today, habang hinihintay ko siya, ililibot ko muna kayo sa bahay niya, i-explain ko isa-isa. Hindi naman natin i-explain ng himay-himay ng bonggang-bongga. Yan. Sa mga gustong tumulong dyan, yan. Ito yung niya, anong tawag dito, yung kahoy na i-extension na dito sa kabila. Kami lang yung kumuha noon kasi gusto namin na lumaki yung bahay niya kasi sobrang init talaga mga kawarayan sa loob ng bahay niya. Hindi ko ma-explain kung anong klaseng init. Sa part na ito dito, lahat yan. Hindi mo yan makikita kapag gabi, natural kasi gabi, madilim. So ayan, pasensya na mga kalusyang, mga kawarayan, medyo makulimlim dito sa amin. Medyo madilim na yung camera natin kasi cellphone lang, ganun. At saka yung doon sa baba, ito, talagang yan panggatong namin yan. Panggatong namin yan. At saka yung mga yerho na ito, mga kawaray, ay talagang collection lang namin yan. Kapag mayroon dito na nagsisira ng bahay, tapos hindi nila ginagamit yung bubungan nila, ay hinihingi namin para magawa namin ng remedyo. Yung mga sira na part, yung katulad dito, yan. Yung katulad dito ay sinisira namin yan ng bonggang-bongga para hanggang dito lang, hanggang dito lang para hindi naman masyadong obvious na sira, di ba? Yung sira lang yung kinukuha. Katulad ng sa relasyon, kapag sira, tanggalin na natin, huwag nating siksikin pa sa ating sarili. So ayan. So dito naman sa loob niya yung yung kitchen niya. Paulit-ulit ko tong sinasabi na ayusin mo to kasi medyo delikado yung kitchen mo. Talaga pag may pagkain ka dito, talagang malilimas talaga yan ng bonggang-bongga. At saka ito, huwag kayong magtakong bakit to. Ito yung pinakamantika namin. Linutuan ito ng siguro ko I think pata, pero yung mantika kinuha lang namin yung tubig at saka yung mantika na pure, yun lang kinuha namin. So ayan, dito na tayo. Ang hirap ng bahay niya, ang dilim. Kapag ganitong oras na kasi, it's already 5 o'clock in the afternoon. Wow, English yarn. Ganito na kadilim sa loob ng bahay niya. Pero ang nabibilis ako sa kanya kasi mismo yung sa loob ng bahay niya ay talagang pinapaganda niya. Ibig sabihin nun, bago
ayusin nyo yung sa labas, sa loob muna. O, tingnan nyo yung salamin niya, pak na pak, o, di ba, parang Flores de Mayo. May mga skirting churba-churba dito. Ayan, o. Hello, doggy. Welcome to Warayani. Pasubscribe naman. Cherise. So, ayan, dito labas tayo. Tagal naman ng bakla. Saan ba yung nanggagali? So, ayan. So, dito na park yan. Yung ano na yan, yung park na yan na binagyan namin ng mataas na kahoy, yun, yan. Diyan sana ilalagay namin yung kahoy na ito. Pero, ang mahal talaga ng pako ngayon eh. 'Di ba? Ang mahal. Imbis na ibili namin ng material, pagkain muna. Kasi, kaya naman maghintay naman dyan eh. Kahit isang taon, kaya naman magtiis ng bahay na ito eh. Pero yung gutom, hindi namin matitiis. Isang oras lang, deadball na kami. So, ayan. Ito yung kabuuan ng bahay niya, mga kawarayan eh. Yan. Dati, yung bahay niya is nandun sa kabila eh. Nandoon dati. Pero nasunog, hindi ko lang alam kung bakit. Kasi marami talaga ditong tao na hindi maganda yung binabalak nila. So ayan, talagang napakaganda talaga dito ng views. Kaya ayaw niya na magbahay dun sa baba. At ayaw din namin na magbahay siya dun sa baba kasi talagang dito parang safety. Pero kapag gabi talagang nakakatakot kasi wala kang ibang makikita, wala kang ibang makakausap kundi yung sarili mo. Think, baliw yan. So ayan, dito na part was siya. Ba't linagyan niya dito ng ano, yung dinadaloy ng tubig? Pero I think hindi naman dadaloy yung tubig dito mga kawaredi kasi ano lang yan eh, parang lumampas yung yero na ilinagay niya. Ang galing talaga ni bakla. So ayan, dito na part talaga ay nakakatakot ito kasi ang dito na part kasi hindi yan ano, walang lock yan. Kasi pag matulog kami doon sa loob, so ayun, pakita ko sa inyo, kapag matulog na kami doon sa loob, ay talagang kaya kaming hawakan. O lalo na pag may itak, o di ba? Di ba? Pagising namin, wala na kami mga liig, natanggalan na. So ayan mga kawaray. So ayan, pinakita ko na sa inyo. Di ba? Simple lang yung buhay dito pero talagang mag-i-enjoy ka. So ayan, ipinakita ko na sa inyo yung bahay ni tita, in-explain ko na kung ano yung gusto kong ipabago sa kanya, pero hinahinay lang po kami kasi medyo mahal yung mga materials dito. Pasensya na kayo, linalangon yung bunganga natin. Medyo bunganga na. So ayan, hindi pa napag-subscribe sa aking channel, so don't forget to subscribe and i-click na din yung notification bell para update kayo lagi sa aking mga video. So ayan, pa-support naman po kasi tayo ay magiging future charity vlogger. So ayan, pero ngayon yung ano, himay-himay muna natin, 'di ba? Pakunti-kunti, kung ano yung kaya natin, abonuhan muna natin kasi darating din yung araw na ma-achieve natin kung ano yung mga hangarin natin. Well, thank you mga kawarayan eh.